Makikita sa gilid ng kalsada ang tricycle na yan habang nasa kahabaan ng National Highway sa Tulunan, Cotabato hanggang sa tumambling na animoy laruan. Agad namang natulungan ng driver na lasing umano ayon sa kapitan ng barangay. Nagtamo siya ng minor injuries. Basag at nayupi naman ang kanyang tricycle. Humarap sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inako ng dating Pangulo ang responsibilidad para rito pero biglang kumabig nang tanungin kung inaako niya ang responsibilidad sa mga namatay sa drug war. May pahayag din siya ukol sa umano'y Davao Death Squad. May report si Joseph Moro. Sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng Senado ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon, naungkat kung totoong may Davao Death Squad. Meron akong death squad. Death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Itinatag daw niya ito nung alkalde pa siya at binubuo umano ng mga mayayamang negosyanteng gusto raw pumatay ng kriminal. Pero nang usisain ng mga senador, hindi malinaw ang sagot ng dating Pangulo. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung maraming gago na mayayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng mga kriminal. Because they want their city to be safe. Naanong isiniwalat ni retired Police Colonel Royina Garma na may Davao Death Squad. Ang Duterte Drug War, ginaya daw sa Davao model kung saan may bigayan ng pabuya sa mga mapapatay na drug suspect. Sabi ni Garma, nagpahanap si Duterte ng pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para ipatupad ito. Nagsisinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Git ni Duterte, wala siyang utos bilang Pangulo na patayin ang mga pulis sa mga sangkot sa droga. Pero may ipinayo raw siya sa mga naging hepe noon ng Davao City. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. In-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para ito sa very incorrect. Correct, yes. Luman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Inako ni Duterte ang responsibilidad sa drug war, pero nang tanungin kung tinatanggap niya ang responsibilidad sa pagkamatay ni Kian De Los Santos at ilan pang biktima ng extrajudicial killings. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any specific crime, yes, sir. You spoke hindi about... pwede yan. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Umawat na si Senador Coco Pimentel na magkainitan ng dating Pangulo si Senador Risa Ontiveros. Humingi ng reses si Duterte at nang bumalik sa pagdinig. Sinabi ni Duterte na na-excite lamang siya kaya tumaas ang kanyang boses. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inutusan umano ng 2 mambabata sa Kamara ang pulis na si Colonel Hector Grijaldo Jr. na magsinungaling tungkol sa Duterte drug war. Kong Dan Fernandez put
the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kung Abante asked me how many years those still I have with the PNP, I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. Giit ni Grijaldo, wala siyang alam tungkol sa reward system na ibinunyag ni Garma. Tinawag na kasinungalingan ni Congressman Dan Fernandez ang pahayag ni Grijaldo. Pinatawag daw nila si Grijaldo dahil sinabi ni Garma na kaya nitong suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system. Hindi raw nila pinilit si Grijaldo nang sabihin niyang wala siyang alam tungkol dito. Pinabulaanan din ni Congressman Benny Abante ang alegasyon. Wala umano siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit kapalit ang posibilidad ng promotion. Mahigit 200 litro ng krudo tumagas mula sa tugboat na lumubog sa Iloilo River. Nakapaglagay agad ng oil spill boom ang Coast Guard sa Iloilo. Ayon sa PCG, maliit lang ang naging pinsala ng oil sheet sa marine life ng Iloilo River. Attorney Harry Roque at 2 pang opisyal ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation isinama sa reklamong qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP-CIDG kaugnay ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Pumalag naman si Roque at sinabing gawa-gawa lang ang reklamo. Wala raw siyang kinalaman sa Pogo o sa operasyon nito. Person of interest sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman sa Cebu, Zamboanga del Norte. Nagpahiwatig na raw na susuko ayon sa PNP. Pero hindi muna nagbigay ang PNP na karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan nito. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa latest bulletin ng Pag-asa, may nakataas sa tropical cyclone wind signal sa mahigit 20 lugar sa bansa dahil sa Bagyong Leon. Kasama po riyan ang ilang lugar sa Bicol Region na sinasalanta pa rin ng Bagyong Christine. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 705 kilometers east ng Etiague, Isabela. May lakas yan na hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at bugsong aabot sa 125 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama ang Pulillo Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, at northeastern portion ng Sorsogon. Gayon din sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Sa forecast track ng Pag-asa, kikilos west-northwest ngayong gabi hanggang bukas ng hapon ng Bagyong Leon. Bago tutungo northwestward hanggang maglandfall sa eastern coast ng Taiwan sa Huwebes.